Hi guys! Welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. Tapos na nga ang 2021 and I hope sana may mga natutunan tayo sa nakalipas na taon. And I realized that when I opened up this channel, pati ako mismo, I also had a time to reflect. It's been a very good year for me. Though I would say it's not the best, pero compared naman nung nagsimula yung pandemic, mas okay naman siguro yung 2021. I guess we're more adjusted. So, in today's video, I wanna share the 5 money mistakes to leave behind. Maraming mga money mistakes din akong na-encounter last year, pero mas manageable siya. Now that I'm still working from home, may mga bagay din na madadala ako from 2021, but these 5 things that I wanna leave behind, I guess, mahirap siyang baliin right away, but I hope I don't bring this year. Kasi nga sabi ko for 2022, gusto ko maging lighter, and gusto ko, ako naman, unahin ko naman yung sarili ko, what I like to do, what I enjoy doing. Parang I wanna prioritize myself this year. So yun, let's start. Number 1, fear of missing out. Like, some people like fast fashion, and don't come after me, but kasi if you have this fear of missing out, kung ano yung trending, bibilin mo. And most of the time, since we have that FOMO type of mindset, lagi na lang parang gusto nating sumabay, we ended up buying more. Kasi nga, feeling natin kailangan natin makiuso. Dumating na ako sa point na ganyan last year, no? Kung ano yung uso, kung ano yung dapat puntahan, kung ano yung dapat nakainan. Parang dapat lagi pumunta ako right away. And I just don't wanna bring that attitude this year. Kasi gusto ko nga mas more lighter. Yung, at my core, ano pa talaga yung gusto ko? Hindi yung tipong nakikijive ka lang kung ano yung uso. So that's something that I wanna leave behind. Kasi nga, hindi naman siya okay eh. So it's very important that you know yourself. Marami din tayo natutunan past years during pandemic. And I think naman ngayon, mas buo tayo. I guess, what I always like to say naman, parang well-adjusted tayo compared dun sa mga nakalipas na pandemic. Ngayon, medyo, meron na namang bagong variant, so mas nakakatakot, diba? So, just try to save more money. Huwag ka masyadong ma-hype doon sa mga umuuso or pasikat, ganyan. Next, second, living paycheck to paycheck. Ano na ako dito? Hindi na ako ganito, hindi ako guilty dito. I'm so happy that when the pandemic hit the country, talagang hindi na ako living paycheck to paycheck, and I guess that's the best thing that happened to me. And kung ikaw last year, living paycheck to paycheck ka, please lang, try to manage your finances. Alam ko hindi ganun kadali, lalo na yung mga breadwinners dyan, but I myself, I'm a breadwinner. Ang key po talaga para maging maayos yung pag-ayos mo ng pera mo, yung finances mo, is to really increase your income. Number 1 yan. Walang mangyayari sa'yo kung marami ka ng utang, baon ka sa utang, marami kang bayarin, tapos you still have the same income. Humanap ka ng way. Humanap ka talaga ng way. Sikapin mong makahanap ng way nang magkaroon ka ng additional income. And andun talaga yung sacrifice and discipline na tinatawag. Ako, sobrang happy ako na hindi na ako living paycheck to paycheck. Alam niyo, sobrang hirap. Yung tipong dadating pala yung sweldo mo, wala nang natira. Negative na agad. Ang sakit niya sa ulo. And naalala ko nun may mga times na kahit na malaki yung sweldo ko dahil nga may mga utang na kailangan bayaran, hindi siya nagiging enough. Sobrang hirap makatulog gabi-gabi. So, if you want to leave that behind, one of the best things that you need to give yourself is to have that plan on how you can increase your income. Ang pag-increase po ng income ang makakasagot dyan. Kung medyo gipit ka lagi per cut off. Ngayon, kung medyo tatamad-tamad ka at hindi mo pa i-embrace at ina-accept yung fact na talagang kulang ang sinesweldo mo, girl, hindi pwedeng dasal-dasal lang. Kailangan you need to take action. Kasi hindi madali din na susweldo ka tas wala, kailangan may gawin ka. So, that's second. And then third, not living on a realistic budget. Medyo guilty ako dito. Kasi may mga times na pinipeke ko pa yung budget ko. Hindi, ganito lang to, hindi ganyan. Kahit alam ko naman talagang mag-over budget ako, tas gagastos pa ako. I just want to leave that behind. If there's something that I want
to spend or add on to my budget, siguro paghahandaan ko na siya ahead of time. Medyo nag-splurge ng kaunti si ate mo girl ng 2021, pero happy naman ako dun sa mga, kasi nilista ko naman yung purchases na yon at pasok pa rin naman sa banga yung savings na ginugol ko. But then, I guess, for those people lang na mahihirapan mag-budget, habit talaga siya. You need to form that habit of journaling, of Kakeibo method, and through that process, marirealize mo masasanay ka. Pag nasanay ka na, dun mo malalaman, ito pala talaga yung dapat yung set ko na budget. Dapat hindi ako magpanggap na ganito. When in fact, ganito naman talaga kalaki yung ginagastos ko on a monthly basis. So, medyo guilty ako dyan. Next would be number 4, not being clear on your financial goals. I'm very happy and lucky na despite the pandemic, I still have my job. Yung parents ko may pinagkukunang income, yung kapatid ko may trabaho, okay naman yung family namin. Wag lang talaga magkakasakit. Pero having one clear financial goal really paved the way for me last year. Bakit? Very clear sa akin yung gusto kong mangyari. At sobrang happy ako na lahat ng nilista kong goals nangyari. Even the items or big purchases na gusto kong makamit, nagawa ko siya. And nakaka-proud looking back in my journal na nangyari siya. So, if you want to draw realistic timeline, kung gusto mo magkaroon ng financial goals, you have to talk to yourself. Kailangan may intrapersonal intervention na mag-a-agree kayo, ito yung gusto ko for this year. It's very important, no? Nakakatawang isipin na hindi open yung mga tao sa ganitong pag-uusap. But whenever I'm with my circle of friends, I try to inject this part in our conversation. You know why? Kasi kahit anong gawin mo, mahalaga ang pera. Kahit na sabihin mo ng iba pang tao mukhang pera, you know what, ako tinatanggap ko talaga, mukha talaga akong pera. And I don't care. Because truth is, we really need money. Ganun ka-importante ang pera. So, kung ikaw, gusto mo din yung financial freedom, gusto mo na mabili yung mga gusto mong magawa, kailangan mo magsakripisyo muna. Kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman. You know, this channel talks about a lot about investing and saving. Kasi kagaya mo, normal na tao lang ako, hindi ako mayaman, hindi ako galing sa prominenteng school, nagtatrabaho ako, corporate slave ako. So you see, in that whole trajectory, kung parehas tayong ganun, nagva-vary din yung financial goals natin. Hindi tayo parehas ng timeline, hindi tayo parehas ng gusto. Maaaring ako nasa page 360 na ako, ikaw nasa page 50 pa lang. But that doesn't mean na hindi ka makakaabot sa ending. Ang importante, you are trying to put down your financial goals para yung pages ng libro mo umuusad. Para ikaw din, nakikita mo yung progress mo. Ang sarap niyan. Ako, every time na matatapos yung taon, titignan ko yung journal ko, ang sarap na yung financial goals ko na-achieve ko. And I hope for this year, mag-set ka na rin ng financial goals for yourself. Tapos, pagdating next year ng 2023, babalikan mo siya. And you would be thankful na ginawa mo siya early on kasi natulungan ka niya to move forward. So, yon. And then, I think this is the last. Pang-5th na. Excessive borrowing of money or using of credit cards for daily needs. Never kong naging, ngayon ha, lalo na nung 2019 yung natapos nga yung trahedya ng buhay ko, ganyan. Na-realize ko na may mga tao pa lang nagsaswipe ng card for their daily needs. Wag na wag mong gagawin yan. I use my credit cards for points. Kasi apakaganda ng point system ng mga credit cards na meron ako. But never ever use your credit cards for daily needs kasi masasanay ka na inaasa mo na lang sa pagsaswipe ng credit card yung pang-araw-araw mong pangangailangan at hindi yun maganda. Why? Mababaon ka niyan. Dahil nga nagkaroon tayong trahedyo sa buhay, marami kaming utang ng family ko, ganyan. Nangyari rin sa akin yan na ultimo pang lunch ko or pang dinner ko, hahanap pa ako ng restaurant na nagtatanggap ng card para lang makakain ako. Ang sakit niya sa ulo. And na-max out na rin ako ng credit card. So, it's never okay to borrow money using your credit card kasi malalagay ka sa credit card trap. Huwag mo na siyang dalhin this year. Huwag mo nang dalhin sa 2022. Alam mo, ang sarap kasi, 2 days ago, bago magbesperas ng New Year, minake sure ko na bayaran ko na lahat ng utang ko, lahat ng credit cards ko. And I even gifted myself some bags, some wallets, kasi parang feeling ko deserve ko siya. But that's fine because na-budget mo naman at may extra. Yun kasi ang importante, lagi mong tatandaan, kailangan magkaroon ng extra. Kasi that extra money can be saved or can be used up for your wants or ipon mo na agad.
Lalo na kung wala ka naman talagang gusto, di ba? So, be diligent enough to take those notes down. Alam mo, hindi maganda rin kasi na puro lang naman tayo ipon. Kailangan din naman natin i-reward yung sarili natin, lalo na medyo bata pa tayo. The memories that we'll be creating now would actually pave the way for us when we grow old. Kasi kapag matanda na tayo, ito yung mga babalikan natin. So, ibigay mo rin yun sa sarili mo. And again, if you will be borrowing money, ang aspeto ng pera, napaka-importanting alam mo. Pag may hiniram ka, bayaran mo. Okay? Kasi, the moment na hindi mo binayaran, ibig sabihin, hindi kayo nagkakaintindihan ng prinsipyo or importansya ng pera. Kapag po may inutang ka, bayaran mo yan. Ako, kahit na piso yan, ako, kahit sa mga kaibigan ko, ibabalik ko yan. Kahit na nakisuyo lang ako ng 5 piso kasi kailangan ko ng barya, ibabalik ko yan. Importante na alam mo yun sa sarili mo. Ang pangit maging utangera. Wag na wag yung dadalhin yung ganyang kaugalian sa 2022. And if you have your credit cards at medyo madami, try mo i-close yung iba. Lalo na kung hindi naman maganda yung point system. Ako, i-close ko yung BDO ko ha. Kasi hindi talaga ako natutuwa sa kanya. I only have 3 credit cards. Union Bank, Citi, tsaka ang BDO. Tinatapos ko lang doon yung installment ng phone ko. Itong ginagamit ko sa pang-vlog. Magsi 6 months na yun sa January or Feb ata. I-close ko na yun kasi hindi din ako natutuwa sa point system niya. Medyo malaki pa yung fees. So, ang ititira ko lang would be si Citibank tsaka si Union Bank ko. Kasi si Citibank, ginagamit ko naman yon para sa aking shop for checking out. Tapos si Union Bank for my subscriptions, yung mga naka-auto debit doon. So, again, if you have a lot of credit cards, well, congratulations to you. Pero importante ba talagang mas madaming credit card? You know, this year, mahirap mabaon sa utang. Lalo na't may pandemic, tas may panibagong variant, so baka magkaroon na naman ng lockdown. Sikapin mo na mabayaran siya right away. Or, kung hindi naman talaga maganda yung nabibigay sa yung value ng credit card, tingin mo kasi you have to assess yourself, i-cut mo siya. So, ayun, I hope you guys enjoy this video and let's pray for a prosperous year. Let's be thankful for the past year na naganap kasi para sa akin naging maganda siya, and kung hindi man naging maganda para sa'yo, charge to experience na lang yan, tapos pagbutihin mo na lang this year. Again, thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye!